At ito naman po yung nangyari Easter Sunday. March 31 naman ako. Yun ay linggo. Tinuturuan akong mag-pray na kung paano maging epektibo. Sunod-sunod na yung pangitain. 6 na pangitain yun. Ang unang pangitain na ipinakita, sabi ay nasa isang lugar akong nakatingala sa langit. At meron pong bumababang espadang napakaganda. Espadang pang warrior. Double blade siya na nakikita ko na pakatulis. At ito'y unti-unting bumababa sa dibdib ko. At nung lumapat na yung tulis, nakita ko yung tulis na yon ay naputol at nawala yung pangitain. Narinig ko yung tinig ng Holy Spirit. Sabi niya, kung may pananalig ka at pananampalataya, kahit anong tabak ng sanlibutan, hindi ka matatabla. So, pangalawang pangitain. Nasa isang lugar ako, medyo madilim, at sa unahan ko naman ay merong gubat. At mula doon sa gubat na yon, may lumabas na asong gubat o asong lubo. Ang bilis ng takbo niya papunta sa akin. At nung malapit na, lumundag. Nung nasa ere na siya, nakita ko yung mata niya nag-aapoy at bumukas yung kanyang bunganga. Lumabas yung pangil, no? Sa taas at sa ibaba. At nung sinakmal niya yung liig ko, nakita ko yung mga ngipin niya ay nagkandalagas. Ayun. Sabi uli ng Holy Spirit, naririnig ko ang kanyang busis, kung totoo at tunay ang iyong pananalig at pananampalataya, kahit anong bangis ng isang hayop o taong kasing bangis ng hayop ay hindi ka maaano. Ayun. At yung pangatlo naman na pangitain, nasa isang lugar akong napakadilim. At doon naman sa unahan ay merong napakaliwanag. At merong hangarin na puntahan ang liwanag na yon para malaman ko kung ano meron sa liwanag na yon. Nakita ko yung sarili ko naglalakad para akong robot. Hindi lumilingon sa kaliwa, hindi lumilingon sa kanan. Tuloy lang yung lakad ko. Kaya lang bandang kalagitnaan may lumabas na 2 demonyo. Umagitna. Gusto akong hadlangan. Pero nakita ko yung sarili ko. Tuloy-tuloy lang, hindi lumilingon sa kaliwa, hindi lumilingon sa kanan. At nung halos magkalapat na yung aming katawan, nawala yung vision. At sabi ng Holy Spirit, para malaman mo at makita mo kung ano meron sa liwanag na yon, magpatuloy ka kahit anong mangyari. So, ayan. At yung pang-apat na vision, nakita ko si Satanas sa kanyang trono, nakaupo, at nakadungaw siya sa akin, at siya ay ngumingisi. At habang siya ay nakaupo, yung liig niya ay humaba papunta sa akin. Ako naman nakatingin lang, parang wala lang, normal lang. Tapos bumalik sa normal ang kanyang liig. At nakita ko umiling-iling. Nawala yung vision. At sinabi ng Holy Spirit, huwag kang matatakot ni matitinag man. Dahil kung ano ang kumalaban sa'yo, ganon din ang magiging kakampi mo. Nagulo na ako nun. Kasi
'Di ba parang ano, kung ano makakalaban mo, ganun din ang makakampi mo. So mayroon po yung spiritual meaning. At yung panglima na pangitain, nakita ko ang mismong larawan ni Kristo doon sa Passion of the Christ. Hanggang liig, nakaganyan. May koronang tinik, tadtad ng sugat ang kanyang mukha at dumudugo mula sa ulo. Pero mababakas pa rin sa mukha niya ang napakaamo niyang mukha. Parang ang aktwal kong nakita ang kalagayan ni Kristong sa oras na yan, riwa pa yung dugo. Parang sa riwa kasi parang pinakita ng Lord yung kalagayan niya nung siya ay nakapako sa krus. At alam niyo nung mawala yung bisyo, sabi ng Holy Spirit, at makikita mo na. Wala naman siyang sinabi kung ano makikita ko. Holy Spirit, salita ng Diyos. O siya. Basta sabi niya, at makikita mo na. Ayun. At yung pang-anim na vision ay nagtanong. Sabi ko, Lord, totoo po ba na mayroong kaluluwa ang isang tao? Dinemonstrate niya through vision. Nakita ko yung sarili ko nakahandusay o patay na. At mula doon sa katawan ko, mayroong unti-unting bumabangon. Yun ay kaluluwa na humihiwalay sa katawan ko. Yun. So, totoo na mayroong kaluluwa ang ating pong mga sarili. Kailangan ng kaligtasan.